Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sales. Ano ba ang kahalagahan nito sa industriya? Ano ba ang mga kakayahan na dapat na meron ka? At mga technique sa pagbebenta. History, travel, at iba pa. Kung gusto mo ng mga ganitong video, tara na! Ang isang salesman ay kumakatawan sa mga tagapagbenta tulad ng merchandiser, mga waiter, mga server, at iba-iba pang tagabenta sa ating industriya. Ano nga ba ang mga dapat gawain ng isang salesman? Siyempre, una yung magbenta. At sa kanya iikot yung industriya kung paano kikita yung isang pwesto o isang restaurant o isang outlet. Pangalawa, mag-asikaso. Siya yung nakatalaga sa pag-a-assist sa mga customers, mga client, pagtawag dito. At susunod naman na yung paglilinis ng produkto. Siya rin yung naka-assign dyan. Dahil para mabenta yung produkto, kailangan maayos ito. Dapat maghiliw siya sa mga customer dahil required yun bilang isang nakatalaga sa sales. Kailangan maayos siya magsalita, magalang. Dapat sistematiko dahil meron tong mga sinusunod na proseso o alituntunin. Hindi basta magbebenta ka lang okay na at mamaya tatalakayin natin yan. Ano nga ba ang kahalagahan sa industriya ng sales? Malaking factor yan kasi sila ang nagpapasok ng pera sa mga kumpanya. Sila ang ugat ng trade. Kung ang CEO ay ang ulo o utak, at ang pera naman ay ang dugo, dahil ito ay dumadaloy sa negosyo, ang salesman naman, siya naman yung ugat. Kasi siya yung gagalaw para dyan. Very crucial yung posisyon ng sales kasi pag sila ay tatamad-tamad o hindi kumikilos, maaari itong makaapekto sa benta ng kumpanya. Mahirap din maging salesman kasi may mga iba't ibang factor na nakakaapekto sa kanilang performances. Tulad ng kalidad ng produkto, kung yan ay pagkain, yung lasa. Dadako naman tayo sa sales process. At ito yung mga dapat nating sundin o guidelines sa sales. Una dyan, magpakilala at bumati. Pakilala mo yung sarili mo. Ipaalam mo kung paano mo sila matutulungan, kung ano ba ang posisyon mo sa kumpanya, kung ano ba ang iyong assignment, kung ikaw ba ay waiter, tanungin mo sila kung ano mapaglilingkod mo sa kanila. Pangalawa, magsuri ka. Alamin mo kung ano yung kailangan nila. Kung sa restaurant, pwedeng direkta. Kung sa mga products naman tulad ng appliances o gadgets, wag kagad-kagad yung product mo yung i-push mo. Obvious naman yun. Ang pwede mong gawin, alternative, ay alamin mo kung ano ba ang hinahanap ninyo sa isang cellphone. Ano po ba ang purpose ng cellphone sa inyo? Ano po ba ang purpose ng appliances sa inyo? Para malaman nyo, magka-idea kayo kung ano ba ang pwede nyo i-offer sa kanila o paano nyo ipapasok yung produkto nyo sa pangangailangan ng kliyente. Pangalawa naman ay product knowledge. Dapat may idea ka sa binibenta mo o dapat expert ka niya. Expert ka dun sa produkto nyo. Halimbawa yan furniture. Dapat alam mo yung mga pros and cons
sa product mo, kung paano mo siya i-compare sa mga competitive nito. Dapat naka-prepare ka sa mga tanong ng kliyente mo para masagot mo siya at yung kliyente medyo magkaroon kayo ng palagayan loob at papabili mo siya sa produkto mo. Halimbawa naman, number 4, kung umuo na si customer, sinagot ka na, nakuha mo na yung kanyang yes, pwede mo silang bigyan ng upselling o upscaling. Halimbawa, ma'am nga pala, ilan po ba kayo sa pamilya? Kung marami kayo sa pamilya, maliban dyan sa small na sofa na tinitingnan ninyo, meron din po tayo rito mga mas malalaking sofa. May mga L-shape dito na elegant. Hindi po kaya ito yung kailangan ninyo para sa isang malaking pamilya. Malay mo, kaya naman niyang bilhin o afford naman siya o yun talaga yung kailangan niya. Mas maganda yung sales mo. Pera mo na rin ng stool o may bababa kayong kailangan. Sa product knowledge naman, ito ay tumutukoy dun sa kaalaman mo dun sa produkto mo. Kung ikaw ay isang barista, syempre dapat alam mo yung mga paghahalo ng mga tinitimpla mo. Kung ikaw naman ay isang waiter, syempre kahit paano dapat kilala mo yung mga menu nyo. Hindi ka bago dun sa nakasulat sa may table of menu nyo. Sa appliances naman, kailangan alam mo yung mga features ng mga appliances nyo, kung ano bang in ngayon, ano ang pinaka sikat na features na pwede mong i-highlight dun sa kliyente mo. Pagdating naman sa closing, ayan, napabili mo na si customer. Ang una mong dapat gawin ay asikasuhin siya sa pamamagitan ng pag-o-offer ng number mo para kung sakaling mayroong problema o mayroon ba siyang gustong bilhin, meron kayong pag-uusapan. Pangalawa, offer mo yung offer ka ng shake hands bilang pasasalamat. Ngayon, kung tinanggihan niya yon, pwede mong itiklopin yung kamay mo o para hindi pa halata sa kanya na huwag ka ma-offend. Kumbaga, may mga tao talaga na hindi willing makapag-shake hands. Kaya okay lang yan. Tapos, lastly, dapat tao sa puso mo na yan yung trabaho mo. Kung sakali na meron siyang kailangan sa'yo, tumawag siya sa'yo, nagtanong, sagutin mo siya. Karamihan dyan kasi ang mga customer yung salesman nila, kadalasan yung iba nagiging kumpare pa nila. Kasi yung relasyon nyo hindi yan natatapos sa pagbebenta. Dire-diretso yan. Bali magkakaroon kayo ng continuous relation kung maganda yung serbisyo mo sa kanya. Kailangan yung serbisyo mo hindi matatawaran. Yan yung mga technique na dapat nating tandaan. Marami pa tayong ibang pwedeng matutunan. At yan ay tatalakayin natin sa mga susunod na videos na i-upload ko. Ngayon, kung di pa kayo subscriber sa channel ko, click nyo lang yung subscribe button, i-like and share nyo na rin para makatulong din tayo sa iba. Thank you. History, travel, at iba pa. Kung gusto mo ng mga ganitong video, tara na!